Yo, check mga kanok nung paputok. Anong putok na balita sa inyo? Putok na balita sa akin. For today's video mga tol, putok na putok ngayon sa social media. Itong bangayan o ilang argumento patungkol kay Romano at kay Kuya Renan. Okay mga tol, ito is isa sa mga sikat na influencer. Si Kuya Renan, meron siyang 1 point something million followers. Habang si Romano naman, malamang sa malamang, kilala nyo na siya dahil sikat na battle MC yan sa Flip Top at the same time sa PSP. But this time mga tol, ano nga bang pag-uusapan natin? Nakita ko lang din sa social media at in-upload ito ni Daddy O. Ayan, si Daddy O ang nag-upload nito. Nakita ko na lang to mga tol. Ito ang post ni Kuya Renan. Okay? But before that mga tol, ano nga bang pag-uusapan natin? Di ba mga tol, dahil nga may bagyong Christine, mga tol, dumaan tayo sa kilakilabot na pangyayari at lalo na yung mga nasalanta, di ba? So, maraming dapat matulungan at kung may kayang tumulong, tumulong at kung may kayang gamitin instrumento para tumulong, gamitin natin, di ba? But this time mga tol, eto si Kuya Renan ay nagmagandang loob para gamitin yung platform niya to help somebody na nasalanta ng bagyo or naapektuhan. At the same time mga tol, si Kuya Renan ay kilala din sa social media na tambay pero gustong maabot ang mga pangarap ng walang ginagawa. So ganun yung slogan niya mga tol. At eto nga yung post niya, simulan na natin para hindi rin magtagal. Kuya Renan, kahapon pa ako nag-aantay ng mga gantong comment nung kasagsagan ng bagyo. Wala na, nakalipas na sa amin. Nagre-relax na nga ako Eto kasi mga tol, yung comment ni Romano dito mga tol, nag-live kasi si Kuya Renan habang tumutulong sa pamamagitan ng mga donasyon ng mga followers niya para mapaabot sa mga nasalanta. At eto nga ang komento ni Kuya Romano. Mema ka, wala ka namang silbi. Kung tutulong ka sa kabayan mo, tulungan mo agad. Hindi yung tamang limos ka pa. Wari ko ng concern. Content lang habol. Sus! So eto mga tol, pumutok sa social media. At eto nga yung reply ni Kuya Renan. Pasensya ka na ha. Hindi ako mayaman Totoo yan, hindi mayaman si Renan. Kaya kailangan din humingi ng tulong sa komunidad. Meaning to say mga tol, si Kuya Renan na ginagamit yung platform niya para makatulong sa ibang tao sa pamamagitan ng donasyon. At the same time mga tol, mas malala pa siguro kung ginawan ko ng video for transparency yung binigay na donations. Alam mo kung ano yung walang silbi? Itong comment mo, ito yung walang silbi. What the fudge, man? Dito mga tol, kapansin-pansin, dito mga tol, mapapasin nyo naman na up until now, ganun pa rin yung pinagtatalunan ng mga tao. Yung pagbibideo na tumutulong ka. Actually, mga tol, no? Base kasi sa Bible, mga tol, yun yung pinangahawakan ng ilan na no need to video kapag tutulong. Di ba? Parang ganun. Tapos, sinasabi ng iba, nagbibideo lang yan para kapag nakapagbigay million views, kikita. Alam nyo mga tol, minsan kung sino pa yung mga tumutulong, sila pa yung kapansin-pansin talaga. At lalo na't mainit sa mata ng iba, di ba? Ang pagtulong kasi mga tol, base sa napakinggan ko mga tol, no? Kapag naramdaman mo daw yung pagtulong, no, na parang gusto mong tumulong, gawin mo. At the same time mga tol, whatever it takes, kung ano yung sabihin ng mga tao, set aside mo yon. Let go mo lang mga tol. Kasi at the end of the day, alam ng puso mo na tumulong ka para doon sa tao. And ngayon mga tol, ibinabalik kasi nila yung point na kumita naman yung views mo. So balik din yung pera. What the heck? Andun pa rin kayo mga tol. Ito, sa lahat ng mga against sa mga ganyan, no, mga tol, hinahamon ko kayo. Try nyo rin gumawa ng ganyan. Tingnan natin kung magmi-million views. Tingnan natin kung may babalik ba sa inyo. Di ba? Anong nangyayari kasi parang inggit na sa katawan yung nangyayari ngayon mga tol. Ngayon lang ako magsasalita sa ganitong sitwasyon, pero parang inggit na kasi yung nangyayari. Ngayon, eto, si Kuya Romano, nagigets ko din naman yung point niya na syempre, nasanay siya sa ganung batuhan Nasanay siya na may gantong gumagawa. Eto naman si Kuya Renan, ngayon nga lang ata to gumawa ng ganito. At the same time, bakit ka ba sisilip ka pa ng tumutulong
Sa panahon ngayon, dapat magkaisa tayo. Di ba? Bawal, like for example, magkaaway kayo. Magtutulungan kayo niyan. Kasi bagyo yan eh. Di ba? Pero given na yan mga tol, may mga tao talagang possible di makaunawa, possible hindi ka maarok. Ito kay Kuya Romano, hindi ko lang din alam kung bakit niya nasabi to. Kasi ito yung pinakamatinding senaryo dyan. What if sa'yo nangyari? Yung sakuna. Wag naman sana. Tapos tumulong si Kuya Renan sa pamamagitan ng platform niya para matulungan kayo. Tatanggapin mo ba? O hindi? Di ba parang ganun, di ba? Sakit nun. Pero ayoko nang pag-usapan. Pero sige, punta tayo kay Kuya Renan. Okay, eto si Kuya Renan at eto yung baha, di mo? Talaga oh. Tubig talaga. Grabe lang, tok man ano, mararo mo. Diyan naman ay. Actually, mga tol, isa din sa factor kung bakit naisipan din tumulong dito ni Kuya Renan. For me, is malapit lang siya sa lugar na pinangyarihan. Kasi, ayun, nakakapag-video siya ng may mga bahang bahay. Tapos, eto pa mga tol. Eto, nag-post siya. Off na muna yung donation lines natin. Pero sa mga gustong magpaabot, may nag-message sa akin na maliit na organization. Sinasabi ko, day after tomorrow. Eto mga tol, merong Bangon Bato Lakeside na talagang gustong tumulong. I am one of the volunteer po dito. And also po, I am SK chairperson po. Dito mga tol, may mga nagre-reach out sa kanya. So, sino ba naman siya para hindi makipag-isa sa mga ganitong idea para tulungan yung mga taong naapektuhan? Tsaka ang sarap tumulong, men. Sa totoo lang. May nag-comment naman dito, mas lalawak pa pagtulong mo kung papasok ka politika. Oops, kalma, opinion ko lang naman to, kuya. Pass loads, tahimik buhay ko rito. So, ibig sabihin mga tol, may nag-suggest na just in case gusto mong palawakin po yung pagtulong, mas malawak ka naman kapag ka pumasok kong politiko. Pero, ibang usapan na yun, mga tol. Ito yung live niya kasi, mga tol. Panoorin natin yung live niya. Gusto niyo makita yung pinuntahan ko, guys? Kahit konti pa kayo. Ayan. Basic pa lang to, basic. Ito yung pinaka-basic na baha rito. Yung kalsada, pwede ng daanan kasi hindi nalubog sa baha. Pero ito yung pinaka-basic. Tingnan nyo, isipin nyo, basic pa yun, ha? Pero, hindi mo alam kung gaano nakalalim to. Tuhod ba? Baywang ba? Di ba? Mas malalim pa. Kung gusto makita ng iba yung poblasyon ng Bulacan Sur, maghanap ako ng pwedeng i-rent na bangka kasi kailangan mo daw mag-rent. So mag-rent ako para makita nyo, sabi daw sa poblasyon ng Bula, lagpas tao pa yung baha. So sabi ng iba sa akin, bakit hindi na lang ikaw mamigay personally? Ano gagawin ko? Lalanguin ko to? Yan yung isa sa isa sa dahilan kung ba't tinatangkilik ka si Renan sa ganyang humor na dala niya. Wala may ibang humor siyang nalilikha. Languyin ko. Ganon. Ganon ba yon? Para makapunta ako ron, di ba? Para makita sa video na ako yung namimigay, lalanguyin ko to. Mas malalim pa rito yung bahay. Ito, passable na. Hanggang Bagong Bayan, Bula. Doon sa dulo, hindi pa. Sa kabila. Di ba? Parang ibang kalsada to. Doon sa may nadadaan ako puntang poblasyon, pukin ng ina, lubog tao pa. Kita nyo, tingnan nyo. Lubog tao, men, no? See for yourself, tingnan nyo lang. Basic pa to mga lodi, basic pa to. Ha? Puta yung magpapanggap talaga ako mabuting tao, lalangoy ako sa baha. Eto mga tol, no? Ayun siya sabi niya, magpapanggap pa siya ng mabuting tao. Actually, mga tol, may nakikita ko na ilang sa mga politika na, alam mo yun, parang lumalangoy pa sa baha para lang makapagbigay ng tulog. Actually, nagigets ko yung point nila. Nagigets ko na masarap tumulong talaga. Pero could you imagine na bilang nasa posisyon ka for you to command, di ba? I think you don't need to go somewhere na baha para lang maipakita yung mukha mo na tumutulong ka. Pero choice nila yon. Choice nila yun. Don't get me wrong. Choice nila yon. Like for example, si President Duterte, nalangoy, nagbibigay ng President Marcos, di ba? Lately nga lang, don't get me wrong nakita ko yung post ni Lene Robredo, which is tumutulong siya at ganun din naman siya since yearly ginagawa niya yun pag kami binabatong tumutulong siya. Pero iniisip ko kasi, hindi mo na kailangan lumusong doon, men. Parang, alam mo parang may mga, person in charge para gumawa ng tulong doon. All you have to do is to command. Pero, dahil nga nasa Pilipinas ka,
malamang sa malamang, ang nakakainis kasi sa mga tao or sa Pinoy, yung sinasabing, nasan ka? Nasan ka nung lumubog ang mga bahay namin? Nasan ka nung nasunog ang bahay namin? Nasan ka nung lumindol? Nasan ka? What the fudge, man? Bakit nyo hinahanap yun? Yun nga yung dapat protektahan. Di ba? Yun nga yung dapat bantayan. Kasi siya nga yung niluklok, siya yung magkukuman ng proteksyon, ng needs, ng rules, ng batas. Something like that, man. Ngayon, nagtanong ako doon. Nagtanong ako kay ate doon sa contact ko. Yung majority ng karga ko kanina, iniwanan ko na sa contact person ko. Bakit ko iniwanan doon? Kasi sila yung may kakayahan na magpunta ron sa sentro para ma-disperse yun doon sa malalaying lugar na hindi pa passable. Dito, Exactly. That's what I'm talking about, man. Ganun dapat. Yung mga person in church dyan eh. walang problema, konti lang dala ko kasi passable na dito, pwede na lumabas yung tao. Wala nang problema, kaya nila bumili ng sarili ng pagkain. Doon talaga hindi pa. Nasa bubong pa sila. Ngayon, nagtanong ako kay ate na contact person ko, sino-sino na po ba yung nagpadala ng relief goods dito? Ang sabi nila sa akin, provincial. Tapos ano pa? Madalas private sectors. Nagtanong ako kung may NGO na ba na nagpunta rito. Wala pang NGO na nagpupunta rito. So ano gagawin ko? Mag-aantay tayo sa kanila. Tangin ng buhay to, oo. Salamat po. Pero sorry pasensya na, pakitang tao lang talaga ako, bait-baitan ako, gusto ko lang maging mabait, di ba? Gusto ko magmukha mabait, kaya ako to ginagawa. Yun yung technique dito ni Kuya Renan. Sometimes nire-reverse psychology niyo yung mga tao eh. Di ba? Parang kung ano yung nasa isip nyo, I'll claim it. Sasabihin ko. Para kahit sa sarili ko, tanggap ko na yung mga sasabihin nyo, men. Pero deep inside, gusto niya talagang tumulong. Hindi ganito content niya para lang sa mga nakakaalam. Kaya eto, para sa akin, talagang gusto niyang tumulong. Mamaya pupunta ako dun sa mas malalim pa para makita nyo talaga ako ng sitwasyon dito. Ang dali lang talaga magsalita pag nasa likod kayo ng keyboard, ng cellphone, tapos nagkakape kayo, nag-relax, ewan ko, nag-yosi, bahala kayo sa mga buhay nyo. Kahit gusto ko maabutin yung mga lugar nyo, wala akong capability, wala akong mga sariling bangka, wala akong ganon. Okay, wala akong mga ganon. So, pinagkakatiwala ako sa mga tao na may capability. Mahirap guys, mahirap yung hinihingi sa akin. Mga tol, kung bakit may video. Dahil donation nga ito. Gusto mong ipakita, transparency, na yung mga nag-donate ay may kinahantungan o may pinuntahan. Hindi siya yung donate mo, tapos anong nangyari, saan napunta. Ayaw mong pag-isipan ng masama ng ibang tao. So, all you have to do is to cover yung pagtulong. Yun lang naman ang main purpose. At the same time, mga tol, isang factor dyan is, baka may mas ma-inspire pa sa kanya. Nakakatuwa tong taon to, tumutulong. Pwedeng makahatak siya ng mga taong may kaya na. Di ba? Parang ganun. So yung mga tol, tapos na yung live ni Kuya Renan. And yun. I hope nagigets niyo yung point ni Kuya Renan dito. And inahanap ko din yung comment ni Kuya Romano. I think delete na rin. So, dun sa part na yun, mga tol, sabi ko sa inyo, kapag tayo na sitwasyon, di ba, ng ganan, at may tutulong sa atin, di ba, hindi mo na kailangan pang silipin yung mga bagay-bagay. Kasi, nangangailangan ka eh. Tsaka ganito na lang. Kung hindi ka tutulong, huwag ka nang mamuna. Kung hindi ka nakakatulong, huwag ka nang mamuna. Kung wala kang balak tumulong, huwag ka nang magsalita. So, yun lang mga tol.